ginawa na pagre-rebelde. I'm sure maraming makaka-relate dito. Nag-try magpakamatay. Yan, naglaslas din ako. May marks pa ako dito. I'm not proud of it. But it just goes to show what you can do. What do you think you can do for love? And then, I tried to live my life after having a kid, after losing my career. Buhay pa rin naman ako eh. Pero, tuloy lang ang buhay. By the time, dun ako natutong, may anak na ako nung natuto ko uminom, mag-yosi, magbarkada, umimig. Kung alam nilang yung iniinom ko, hindi pa babae. Kumbaga, umabot ako dun sa point na yun. Umabot ako sa point ng pagre-rebelde. I guess ang pagre-rebelde kasi iba-ibang level. So, umabot ako sa point na, in a way, parang nagwawala ka. Because I think parang bakit hindi ko makuha yung love na gusto ko? Bakit hindi ko, yung binibigay kong love, bakit hindi ako masuklian ng gano'n? So, all the while, ganun lang ako. Siyempre, magmamahal ka ulit. Yes. Diba? Magmamahal ka ulit. Kaso lang, nandun pa rin ako sa point na ako pa rin. I was satisfying myself. I was satisfying my wants. So, nung time na yun, nagkaroon ako ng second baby. Yung second baby ko, mas lalong naging magulo. Mas lalong ako naging selfish. Pumasok pa doon yung hindi ko makita ang pagmamahal sa ibang tao. Kaya ang ginagawa ko, naging sobrang mapagpintas ako. Sobra. Lahat ng dumaan, walang tama, walang mali, walang maganda. Kasi ganun yung puso ko. Sa sobrang pangit ng puso ko, wala rin akong magandang ipakita. And all the while, I thought I had love. Nakikita niyo yung difference? Akala ko, punong-puno ako ng pagmamahal. Pero ang totoo, wala akong pagmamahal kasi hindi ko pa siya kaya ibigay. Diba? Paano ba yung fact na when I accepted the Lord, that was 2007, 3 years ago. Doon ko lang na-appreciate na ganito pala ang magmahal. Ganito pala ang mahalin. You can't give what you don't have. And you can't receive what you don't have. Parang yun, doon ako unang tinuruan ng Diyos. Tinuruan niya ako ng pagmamahal. When I accepted the Lord, that is the only time I learned to love and be loved. Kasi totoo eh. Wala siyang hinging kapalit. Wala siyang, hindi nga siya nanghihingi ng sukli. So alam niyo kung gano'n siya kabait sa akin. The thing that was taken away from me, it was given to me 7 times, 7-fold. Alam niyo ba, yung mga tatay ng mga anak ko, nag-sorry sa akin, out of the blue. Yung pamilya ko ngayon, we've never been as close as ever. Now I can show love because I have love. And I only have love because I have my Lord Jesus. So, yun yung testimony ko. Nagbago lang ang lahat. Nakakatuwa nga eh. Parang yung ang tunay na pagbabago, parang minsan kung noon yun, ang reaction ko, okay naman, tunay talaga. Pero, totoo. I can never face thousands of people like this. And I can be proud to say that you are doing the right choice being here. You are doing the right choice accepting Jesus as your Lord and Savior. So, I want to encourage everyone, walk the talk. Walk the talk. Kasi mahirap yung tinanggap mo lang pero ganun pa rin ang buhay mo. Kumbaga, hindi mo makukuha talaga lahat ng breakthroughs mo eh.
pero hindi ka sumusunod kay Lord. So now, I'm proud to say that I am your kapamilya, kapuso, kakapitbahay, and say, Lord, ka-kingdom niyo na ako. Thank you so much for being here. I mean, alam niyo yung buhay ko talaga, 3-part story to trilogy to. Masyado talaga mahaba, pero given the time I have, I just want to say thank you so much sa youth pastor, sa PCEC. Thank you so much for inviting me. Thank you so much for your time. Maraming salamat. And please, I am encouraging you to please pray for me. Pray for me for strength at tuloy ang pagbabago. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you so much. Sir Ron. Okay, nais din natin kami talagang pagkakataon dito na ibigay sa iyo ang certificate bilang appreciation pero pag may ibibigay sa iyo. Then after this ay ayos ka namin ipanalangin. Alam namin na ang panalangin ay malaki ang nagagawa sa buhay ng isang tao. Kaya kung namin ibigay sa ito, Philippine Council of Evangelical Church at National Institution Certificate of Appreciation to Sister Angelo De Leon. Palakpakan po natin. Pinoy Commission of the Wonderful Life Testimony during the meeting in White Church National Youth Conference, Youth Factor, thereby inspiring the youth to live of Christ. This certificate serves as memento for her great contribution to the event. Given this 16th day of April, year 2010, at inyari sa Pasadena Capitol of Baptist, Bishop Castelo,